Akmang itutulak na ni Romina ang wheelchair ni Kesha na magsalita ang binata. Ako na maghahatid sa kanya, Miss Eliseo. Magpahinga ka na rin muna. Anito. Thank you, sir. Ani Romina, tinungo ang direksyon ng kusina. Darling, gusto mo samahan kita? Presenta ni Crazy. No, just wait me here. Kaswal na wika ng binata at iniwan tong nakanguso. Pagpasok pala ng kusina ng dalaga, pa rin naman ang bulungan ni na Annette at Liza. Hoy, anong pinagbubulungan nyo? Natatawang si ni Romina. Naku, iha yon dalawang yan, may pagchichismisan na naman. Sabat ni Manang Lydia na kasalukuyang gumagawa ng merienda. Kasi naman, dumating na pala yung pigsang babae na yan eh. Nakatulis ang usong wika ni Annette. Muntik mabuga ni Romina ang iinuming tubig pagkarinig ng sinabi ni Annette. Anong pigsa? Natatawang tanong niya sa pagitan ng pagkasamid. Yan o, si Crazy. Parang pigsang nagsumiksik sa kilikili ni Sir Marco. Halatang iniiwasan siya, sige pa rin ang habol. Ani Liza na halos mag-shape na bahay kubo ang ahit na kilay. Tuluyan na patawa ang dalaga sa pagkabulga ng terms ni Liza, pati si Manang Lydia na natatawang naiiling. Bakit naman pigsa? Girlfriend siya ni Sir Marco? Curious niyang tanong. Naitsura naman to, yun nga lang, masyadong modern ang pananamit nito, kaya halos lumabas ng hindi dapat. Pati ang mukha nito sa kapal ng makeup. Kasi nga, parang pigsa na gustong sumiksik sa kilikili ng poging boss natin at di sila magjowa, no? Iniiwasan nga yun ni Sir, siya naman tong punta ng punta dito. Muling paliwanag nito. Kita mo na, iha, mga intrimitita talaga tong dalawang to. Wika ng mayordoma. Medyo lang po, manang. Natatawang tugon ng dalaga. Para nakaramdam ng kaginhawaan ng dalaga matapos malamang di pala to kasintahan ni Marco. Darling, aalis ka? Takang tanong ni Crazy pagkakita kay Marco na nakabihis matapos itong ihatid ang pamangkin. Yes, I have a late meeting this afternoon, sagot ng binata. Marco naman, kakarating ko lang from Paris tapos iiwan mo ko dito? Protestang tinig ng babae. I'm sorry but I have to go. Thank you for all the stuff. Anito at nagmamadaling tumalikod. Nagpupuyos na kaloobang naiwan naman si Crazy. Tingnan natin, Marco, kung hanggang saan mo ko iiwasan. Bulong niya sa sarili. Pagkara ay naiinis na rin tong umalis. Samantala, tahimik na titingnan ni Jake ang mga papeles na ibinigay ni Marco sa kanya na mga sandaling iyon. Early result is better, pare. Please madaliin mo yan. Ani ng binata. Okay, pare. I will try my best para malaman mo agad ang resulta. Anito. Good. Alam kong maaasahan kita. Ganito ba talaga ang mukha niya? Napapangiwing talong ni Jake habang tinitingnan ang litratong hawak. Yup, but I don't know, I feel something strange with her. I will find out kung anong sekreto niya, kung meron man. Anito't muling binalik ang mga papeles sa envelope. Manang Lydia, iwas po muna kayo sa mga nakakapagod na gawain. Medyo tumaas po yung dugo ninyo. Ani Romina matapos i-BP ang matanda. Kaya pala madali akong mahapo agad at nakakaramdam din ako ng hilo. Anito at sumandal sa headboard ng kama. Pahinga po kayo. Ganyan po talaga pag nagkakaedad na. Marami nang nararamdaman kaya dapat mag-ingat. Di naman po kayo naobliga ni Sir Markong kumilos. Wika ng dalaga. Tama ka, iha. Dangan nga lamang at ako hindi sanay na hindi gumagalaw dito sa loob ng manson. Dito na ako tumanda kahit di ako nagkaroon ng sariling pamilya. Di naman ako tinuring na iba ng pamilya Santiago. Ako rin nagpalaki kina Marco at Marwin. Nawari lang sila sa akin nang mag-aral sila sa Amerika. Sinamahan pa na isang matamis ng ngiti ni Manang Lydia ang pagkukwento. Ganun po ba? Manang nasa na po ang mga magulang ni Sir Marco. Wala din ba siyang girlfriend? Curious sa tanong ni Romina. Isang hingang malalim muna ang ginawa na matanda bago nagsimulang magsalita. Matagal nang namayapa si Don Vicente, ang padre de pamilya ng Santiago. Panimula nito. 3 taon na nakakaraan ang namayapa naman ang kanilang ina na si Doña Adelaida. Hindi kasi nito matanggap ang pagkamatay ng bunsong anak na si Marwin, ang ama ni Kesha. Halos 6 buwan lang mula nang mamatay ang bunsong Santiago at ang asawa nitong si Hazel. Malungkot na pahayag ni Manang Lydia. Ano po bang nangyari, Manang? Pauwi ang buong mag-anak ni Marwin dito sa Maynila, buhat sa bakasyon nila sa rest house ng pamilya sa Antipolo. Ngunit sa kasamang palad na bangga sila ng delivery truck, parehong dead on the spot na mag-asawa. Samantala agaw buhay naman si Kesha, isang pangyayaring nagpalungkot sa mansong ito. Nakaligtas ang bata sa kamatayan, ngunit di naman to makalakad.
na lalo pang dinamdam ni Doña Adelaida. At ng mga panahong iyon nakatakda na sana ang kasal ni Marco sa kasintahan niyang si Miles. Ngunit dahil sa pagluluksa nila naurong ito, nagsimulang pumatak ang luha na matanda na maling magsalita ito. Samantala tahimik nang nakikinig si Romina. Ngunit hindi pa nakakabawi ang lahat nang atakihin naman sa puso ang ilaw ng tahanan. 6 na buwan mula nang mamayapa si Marvin at Hazel. Saksi ako sa unos ng buhay ni Marco at kung paano niya ito mag-isang hinarap. Muli nang dahil sa pagkamatay ng pinakamamahal na ina, hindi na naman natuloy ang kasal niya, lalo pat naiwan na sa kanya ang pangangalaga sa pamangkin. Di rin dumalinaw ang lahat ngunit nalaman ko na lang pumunta ng Canada si Hazel at tuloy na silang naghiwalay ni Marco. At mula rin noon tayong negosyo at si Kesha na lang ang pinagtuunan niya ng pansin. Para ko na ring anak at apo ang dalawang yan, kaya hindi na ako iba kung ituring ni Marco. Mahabang salaysay nito sa pagitan ng pagpupunas ng mga luha. Grabe din po palang nangyari kay Sir. Malungkot niyang pahayag. Akala niya buhay na niyang pinaka-worst at malungkot. Ngayon unti-unti niyang naiintindihan kung ba't parang ginto ang mga ngiti ng matiyuhin. Masaklap at malungkot ang nakaraan na nakapaloob dito. Tama ka, Iha. Kaya ako magsuplado man niyang si Marco, intindihin mo na lang. Maraming naghahabol ng mga babae dyan pero hindi niya binibigyang interes. Isa na dyan si Crazy na desperada masyado. Bahagyang napasimangot ang matanda matapos banggitin si Crazy. Oo nga po, Manang. Sa totoo lang, gwapo ni Sir kaya lang bihirang umiti. Nakangiting sagot niya. Walang kamalay-malay ang dalawa, eksakto nasa pintuan, ang binatang pinag-uusapan. Pagdating niya ay agad pinuntahan si Manang Lydia para tingnan ang kalagayan nito. Dahil napag-alaman niya, muntik na tong matumba mula sa kusina. At ang mga huling sinabi ni Romina ang narinig niya. Naku, ganyan lang yan. Pero mabait at malambing ang binatang yan. Diba ang gwapo pa? Napapangiting wika ng matanda. Agad namang tumikim ang binata upang maagaw ang atensyon ng dalawa. Gulat na napalingon si Romina sa may pintuan. Marco, iho! Bati ng matanda. Agad naman lumapit ang binata. Dahil sa nakitang paglapit ni Marco, dagli ang tumayo si Romina. At dahil double deck ang kamang kinahiga ng matandang mayordoma, nauntog ang dalaga sa mataas na bahagi nito. Isang maluntong na pagkalabog ang namayani. Ouch! Napasapong bulalas niya. Napapikit pa siya dahil sa lakas ng impact sa pagtama ng ulo niya. Hermie, susming bata ka, hindi ka nag-iingat. Nabigla si Manang Lydia. Miss Eliseo, are you okay? Kunot noong tanong din ng binata at may pagmamadali, inalalayan siyang makaupo sa tapat ni Manang Lydia. Kahit kumikirot at parang nakakita na isang laksang estrella ang dalaga, parang nakukuryente naman siya sa pagdaiti ng mainit na kamay ng binata sa kamay at braso niya. Tila lalo tuloy siyang nahihilo sa pagkakahawak nito. Aray ko! Napapangiwing wika niya. Ang careless mo, Miss Eliseo. Sa lubong nakili ng binata, habang nakapatong pa rin ang palad sa kamay ng dalaga, nasa po naman ang ulong na untog. Di alam ng dalagang isasagot, kaya nanatili siyang tahimik. Tahimik na kinikilig at tinanamnam ang mainit na palad ni Marco. Nais niyang saway ng sarili, ngunit nanaig ang kiliti sa kanyang puso. Di tuloy niya namalayan pumasok na si Annette at may hawak na ice bag. Manang, akala ko ba ikaw ang may sakit? Bakit si Ruminang lalagyan ng ice bag sa ulo? Umandar na naman ang pagkamaorirat ni Annette. Mamaya ka na nga magtanong? Tinawag kita para magdala ng yelo, hindi para mag-usisa. Saway ng matanda. Si Manang naman. Sorry po. Kamot ulong sagot ni Annette. Akin na yung ice bag, Annette. Baling ni Marco at inabot ang bag ng yelo. Ito pa mismong nagdiit sa ulo ni Romina. Ow! Hiyaw ni Romina. Talagang mahapdi at masakit ang ulo niya. Look what you have done to yourself. Naiiling na sermon ng binata, lalo nang makita ang bukol ng dalaga na kasing laki ng itlog ng pugo. Ako na lang, sir. Aniya at nang tangkain niyang hawakan ang ice bag na nakadakit sa ulo, kamay ni Marco o mismong hawakan niya. Habang pangiti-ngiti naman ang mahaderang si Annette. Magsasalita pa sanang binata nang tumunog ang cellphone niya, kaya binitawan ito ang ice bag na hawak. Annette, tulungan mo si Miss Eliseo. Utos nito. Yes, sir. Dali-daling lumapit si Annette. Babalik ako. Anito't mabilis nang sinagot ang tawag. Nang makaalis ang binata, nagulat pa sila na magsalita si Annette. Kaloka ka, sister. Hawak kamay kayo ni sir samantalang kami ni Liza. Ni Coco hindi namin nasaling. Patirik-tirik pa ang mata nito. Ha? Ano bang sinasabi mo?
Kunwari maang-maangan niya. Nako, todo deny pa ang lola. Di ba manang nakita nyo rin? Ikaw talaga, Annette, napaka-malisyosa mo. Talagang yan pa ang mga naiisip mo na makita mo na nasaktan si Hermie. Pati pagtulong ni Marco may kahulugan ka. Pandidilat sa mata ng matanda. Manang naman, kaya ka naha-high blood eh. Chill ka lang, manang. Natatawang wika ni Annette. Ay nako, anong chill-chill? Akin na ngayon at bumalik ka na sa trabaho mo? Wag nga kayong masyado manonood kay Madam Bertud at nagiging salitang bakla na kayo ni Liza. Anito at kinuhang ice bag na hawak ni Annette. Hala ka, si Manang Lydia kilala si Madam Bertud? Nanonood ka no? Nakangising asar nito. Lumabas ka na nga doon. Dinaan na lang sa galit-galitan ng matanda para wag mapahiyang fan din siya na naturang show. Samantala, tila nakahinga na maluwag si Romina dahil nawala ang mapanoksong si Annette. Lihim tuloy siyang napapangiti. Para kang teenager. Saway niya sa sarili. Nais kasi niyang kiligyan ng maalala. Nagkahawakan sila ng kamay ng gwapong boss. Ikaw naman kasi, bakit bigla kang tumayo? Ang laki ng bukol mo, oh. Pukaw ni Manang Lydia sa dalaga. Nakalimutan ko po kasing double deck pala tong higaan mo, Manang. Pagdadahilan niya at pagkaraay ngumiti. Nauling lang na tiningnan niya ang matanda. Masakit ang ulo. Pumanhik ng kwarto niya si Romina. Saka lang niya naalalang tawagan si Jackie, kaya dali-dali niyang dinaya lang numero nito. Hindi naman nagtagal agad tong sumagot. Bestie, anong balita sa pamilya ko? Bungad ng dalaga. Hay nako, halos lahat ng mga kaibigan at kakilala mo, iniisa-isa na ng papa mo. Pati si Rina natatakot dahil nakabang ang mga tauhan ni Tito Zanji sa ospital. Ani Jackie. Parang lalong kumirot ang ulo ng dalaga sa narinig. Hayaan mo siyang maghanap sa wala. Hindi ako magpapahanap sa kanya. Nakakausap mo ba si Akiko? Si Mami, kamusta? Bigla siya nakadama ng lungkot at pagkasabik sa kapatid, lalo na sa lola niya. Yup, tinatanong din nila ako pero hindi ko sinasabi sa kanila na may communication tayo. Sobra silang nag-aalala sa'yo, bestie. Hindi mo sila tatawagan? Mariing napahagat sa labi si Romina. I miss them so badly, Jack. Pero mas mabuti nang di nila alam kung nasan ako. Knowing how intelligent my dad is? Malungkot na sagot niya. I don't understand. Bakit ganun ka-eager si Tito Zanji na ipakasal ka kay Renzo? Goodness! Puro kahambugan lang ang alam lang ng dahil sa senador ang daddy niya eh. Irritableng tinig ni Jackie. Hindi ko rin alam. Lahat ng gusto niyang diktahan at manipulahin. I swear, Jack, this time, Papa will never succeed to manipulate my life. Not this time, not anymore. Mariin niyang pahayag at tumigas ang kanyang anyo. I support you, bestie. Puno ng pakikisimpat niyang wika naman ni Jackie. Wait lang, tell me how handsome and gorgeous that Marco Santiago is in personal. My God, nung sinabi mong renowned business tycoon siya, agad ko siyang hinanap sa society business page. Sobrang gwapo, bestie. Impit at excited na pag-iiba ng topic nito. Malawak na napangiti naman ang dalaga sa sinabi ng kaibigan. You cannot imagine, Jack. Perfect body and seductive look. I felt that I was going to blow every time our eyes meet. Parang teenager niyang kwento. Oh my! Doktora Romina Santillanes, is that you? Tama bang may pinupuri kang lalaki? Halos shocked ang boses nito. Kilala niyang hindi basta-basta na-attract ng kaibigan sa isang lalaki. Kaya nga hindi na to nagkanobyo mula na makipaghiwalay ito sa nobyong Phil-Am bago magdesisyon ang kanyang ama na manatili siya sa Pilipinas. Honestly, Jack, for the first time, ngayon ko lang nararamdaman ang gantong feeling. I don't know, maybe attracted lang ako sa kanya? May isang problema lang sa kanya. Aniya sadyang binitin pa ang ibang sasabihin. What is it? Takang tanong ni Jackie. Suplado, parang nabibili ang mga ngiti. Aniya at napanguso. Isang malutong na pagtawa ang naging reaksyon ng kaibigan sa narinig. Try mong tanggalin yung mga prosthetics sa face mo para malaman niya kung sinong sinusupladahan niya. Sira ka talaga eh. Di lagot na ako. Natatawa ring sagot niya. Habang masayang nag-uusap ang magkaibigan, ilang katok ang pumukaw kay Romina. Pasok! Ani niya. Parang nais niyang maniga sa kinaupuan nang sumungaw si Myro. Sir, ikaw pala. Ani at pasimpleng ibinaba ang hawak na cellphone sa dibdib. Here, take this pain reliever. I know na masakit ang ulo mo. I used to take this as pain reliever if I had a headache. Anito at inumang ang dalang isang banig na mga tabletas.
Naku sir, salamat po. Nakakahiya naman. Ikaw pang nagdala nito. Kiming wika niya habang bahagyang nanginginig pa ang kamay nang abutin ng gamot. It's okay, take a rest. Anito't tumalikod na palabas. Nang matiyak na nakalabas na ito, natatarantang inangat muli ng dalaga ang cellphone. Jackie! Impit niyang sigaw. Ani mo isang sweet 16 ang kinausap ng crush ang itsura niya. Davao City. Ano nang balita kay Romina, Dad? Ani Renzo habang nilalaro-laro ang yelo sa kupitang may brandy. Huling update ni Sanji, pinapahanap na niya. Kaswal na sagot ni Senator Velez sa anak. Pinapahirapan talaga ako ng babaeng yan. I swear once maging asawa ko siya, I'm gonna tame her like a cute puppy. Anito at gumisi. Ang daming naghahabol sa'yo, Renzo. Bakit ba sa doktorang suplada ka pa na anak ni Sanji nagka-interes? Pwede rin naman yung bunsong anak niya. Maganda at sexy din. Sayang talagang utang na milyones ng ama nila sa akin. Curious sa tanong nito sa anak. Sobra akong hinahamon ng babaeng yon, Daddy. Siya lang yata ang ayaw na maging babae ko. Kaya I know siya nang hinihintay ko. Sagot nito at inisahang lagok ang laman ng baso. Kung ganon, maswerte ka pala at ang tanging si Janji ang kilulateral ng malawak nilang plantasyon noon sa kasino. Pangising-ising wika din ng senador. Yeah, Dad. That's why they have to find her whatever it takes. The engagement is slowly coming. Puno ng kumpiyansang tinig ni Renzo. Don't worry. I'm gonna take care of that. Anito't tinaas pang hawak na baso. Taliwas sa inaasahan ng dalaga. Di na makirot ang ulo niyang may bukol, bangamat bahagya lang pag-impis nito. Lalo tuloy gumaan ang pakiramdam niya. Pakanta-kanta pa siya habang nasa banyo. Dahil kampante siyang walang papasok sa kwarto niya, sa salamin ng dresser na lang siya nagkakabit ng mga prosthetic na kilay. Ate Hermie! Tawag ni Kesha sa may connecting door. Tarantang minadali niya ang paglalagay ng mga ito, pati ang makapal na salamin. Sakto bumukas ang pintuan. Hi! Good morning! Nakangiting bati niya kahit pigilin niyang nataranta siya. Good morning! Did I disturb you? Tanong nito na bahagyang nakangiti. Of course not! Pupuntahan na nga sana kita sa room mo. I wake up early and I can't go back to sleep. Oo nga, masyado pang maaga para bumaba tayo. Tsaka baka tulog pa si Sir Marco. May naisip ako habang inaantay natin ang tito mo pero yun ay kung papayag ka. Malawak ang pagkakangiti niya sa bata. What is it? Tanong ni Kesha. Pababa na sana si Marco na may marinig na tila impit na mga boses sa kwarto ng pamangkin. Kaya agad niyang pinuntahan ito. What happened? Kulot noong wika niya. Hinihinga lang dalawa habang nakalahod si Hermie sa gulong ng wheelchair ni Kesha. Sir, kasi parang na-lost thread yata yung gulong ng wheelchair. Ayaw umikot eh. Tarantang sagot ng dalaga. Yes, Tito Marco. Pero think okay na, di ba Ate Hermie? Segunda ni Kesha at alanganing umiti. Pero bakit? Sir Marco, nasa baba po si Ma'am Crazy? Tinig ni Liza sa likuran ng binata. Sir, ako nang bahala magbaba kay Kesha. Agap na wika naman ni Romina. Para nag-aalangan na lang na tumango ang binata. Nang makaalis ang mga ito, sabay na nagpakawala si Romina at Kesha na isang buntong hininga, tanda ng pagka-relief. Mabuti hindi tayo naabutan ng tito mo. Ani ng dalaga at pagkaraay ngumiti sa bata. Ang saya, Ate Hermie. You think I can do it? Baka sa mukha ng bata ang pinaghalong excitement at pag-aalangan. Oo naman, tiwala ka lang na kaya mo. Para next year makapasok ka na sa school. Mas masaya pag may mga friends, diba? Pagbibigay lakas loob ng dalaga. Hinimok kasi siya nitong i-massage at subukang igalaw ang mga paa. Ngunit sa ilang taon nitong na-paralyze, hindi yun naging madali. Bago pa nila simulan ng exercise, humingi pa to sa kanya ng kondisyon na huwag ipapaalam kay Marco na sinusubukan itong mag-exercise.